Hi guys, welcome back to my vlog. Since marami tayong video tungkol sa mga ATM withdrawals sa iba't ibang bangko, isi-share ko na lang sa inyo ang aking kaunting nalalaman tungkol sa mga ATM withdrawals. So ano nga ba ang ibig sabihin pag ang lumalabas na message ay unable to dispense requested amount? Sa mga hindi pa nakakaalam, kapag ito ang message na lumalabas, unable to dispense requested amount, so meaning guys, yung rini-request mong amount sa ATM ay hindi na po pwede ma-withdraw. So meaning guys, meron pong denomination na wala na po sa ATM. So halimbawa, kapag nagwi-withdraw kayo ng 5,600, so i-adjust natin to 5,500. Baka sakaling wala na pong tigwa 100s. So pag ito pa rin ang message na lumalabas guys, unable to dispense requested amount, so i-adjust pa rin natin to 5,000. So example lang po yan guys ha, 5,000. Baka sakaling tigwa 1,000 lang po yung natira. So halimbawa pag ito pa rin ang lumalabas, unable to dispense requested amount, so i-adjust pa rin natin to i-lower natin guys to 4,000 guys. Baka sakaling tigwa 100 na lang po yung natira. Kasi guys, pag tigwa 100 na po lang yung natira sa ATM, dapat lang po 4,000 below na po yung ating withdraw. Kasi hindi na po magkakasya siya, daan na ng pera pag lumalapas pa po ng 4,000. So dapat 4,000 below lang po yung wini-withdraw. Pag tigwa 100 na lang po yung pera na nasa ATM. So paano pag ang lumalabas na message sa ATM machine guys ay temporarily unable to dispense cash? So pag ito ang message na lumalabas guys, meaning guys wala na po talagang laman yung ATM machine. Unable to dispense cash. So meaning guys, hindi na po siya nagdi-dispense ng cash. So iba ito sa unable to dispense requested amount. So sana guys, naipaliwanag ko na mabuti ang kaibahan sa unable to dispense requested amount at saka sa temporarily unable to dispense cash. So guys, kapag may katanungan kayo, just comment down below para masagot at ma-share ko sa inyo ang aking konting kaalaman tungkol sa mga ATM withdrawals. See you on my next video and God bless.